Naipadala na sa Office of the President ang kopya ng anti-teen pregnancy bill na tinanggal na ang kontrobersyal na probisyon na pinupuna ng ilang grupo. Sabi ni Pangulong Marcos, babasahin muna niya ang panukala. Saksi, si Maki Pulido. 2017 pa lang, panahon ng 17th Congress, sinusubukan ng isabatas ang anti-teen pregnancy bill. Pumasa na ito sa Kamara nitong 19th Congress. Pero sa Senado, hindi pa umuusad ang interpellation sa plenaryo mula noong August 2024. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, i-veto niya ang Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 sakaling hindi amyendahan ang isang probisyon na kanyang ikinababahala. Sa original version nito, walang binabanggit tungkol sa masturbation o sexual feelings ng mga bata. Pero para sa mga kontra sa panukalang batas, ito ang kahulugan ng katagang guided by international standard na nakasulat sa panukalang batas. Kaya sa inihaing substitute bill ni Senadora Risa Ontiveros, tinanggal na ang katagang ito. Nilinaw din na 10 years old pataas lang ang bibigyan ng comprehensive sexuality education at 16 years old pataas ang maaaring magka-access sa contraceptives kung may parental consent. Ang totoong pambubudol ay yung ginawa ng mga nag-fake news laban sa bill. Ang totoong pangbubudol ay yung mga nagkalat ng disinformation at nanakot. Naipadala na ng Senado ang kopya ng substitute bill sa Office of the President. Ayon sa Pangulo, kailangan niya muna itong basahin. Si Ontiveros naniniwalang dapat manatili sa plenaryo ang pagtalakay sa substitute bill, kahit pa 7 senador ang nag-atras ng kanilang mga pirma sa committee report. Ang committee report ay na report out na nga po sa plenary, na-sponsor na po ito at hinihintay na lamang na ma-interpellate at ma-propose ng mga amendments. 5 session na lang ang natitira bago mag-recess ang Senado. Kaya nanghihinayang ang grupong Philippine Legislators Committee on Population and Development kung hindi ito maisasa batas bago matapos ang 19th Congress. Back to scratch na naman ang panukalang batas. Kung meron naman palang mga ganong agam-agam yung mga senators, why didn't they ask it since August na nakasalang ito? Ayon kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ang namumuno sa Project Dalisay na kontra sa anti-teen pregnancy bill. Pag-aaralan muna nila ito. Natanggal man daw kasi ang katagang international standards sa substitute bill, meron pa rin ito sa ibang ipinapanukalang batas. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.